When we were at the church, Father EJ mentioned that the church where he was found was built in 1637. Pwede niyo po bang ikwento kung ano ang trabaho o hanap buhay niyo po ngayon? Pwede kong sabihin na buhay kasi hindi naman ito yung ang pinili ko para lang sa sarili ko. It's a choice of life. So, ngayon ako ay isang Roman Catholic priest at ordained ako bilang isang pari noong December 3, 2018. At yung background nun kung bakit ko pinili yung priesthood ay nasa childhood ko. So, yung attraction ko sa mga bagay sa simbahan, yung nagtulak sa akin para maghangad na piliin yung buhay pagpapari. And it's an attraction sa dalawang bagay. Una, yung nakikita ko, at pangalawa, yung mga taong nasa paligid ko. So, doon nagsimula nung bata ako na ako ay nagkaroon ng attraction sa mga bagay sa simbahan. Bakit niyo po napili yung trabaho niyo ngayon? Okay. So, yung life ko ngayon ay pinili ko kasi tungkol siya sa experience of being loved and taken care of. Yung karanasan na ako ay inalagaan at minahal. Nagsimula yun siyempre sa bahay, sa karanasan ko ng pagkakaroon ng family, pagkakaroon ng nanay, tatay, mga kapatid, at yung karanasan din na sa simbahan, yung mga pari na masasabi kong naging inspiration sa akin para gayahin yung life nila at sundan yung lifestyle na mayroon sila. Yan nga lang, may certain differences talaga kasi yung personality ko ay hindi naman katulad ng personality ng ibang mga kaklasiko o mga pari na nagiging inspirasyon din namin. Kaya nga, inspiration lang yung makukuha kasi may certain details yung life nila na pwedeng umakma sa amin. Pero mayroon ding certain details yung life nila na parang hindi namin yun kayang gayahin talaga totally. Nung bata po pa kayo, ito na po ba yung trabaho na gusto niyo mula noon? Siguro oo. Kasi noong grade 3 ako, tinanong yun ng teacher namin kung ano raw ang gusto naming maging. Tapos sinagot ko, pare. Sabi ng teacher ko, galing naman, gusto mo maging pare. Yan. Tapos sabi pa niya, edi alam mo yung pare. Sabi ko, hindi po. Naririnig ko lang yun. So, merong curiosity at yun nga, yung attraction dun sa word na pare. Kahit hindi ko siya naiintindihan. Na parang gusto ko siyang makilala o gusto ko malaman kung ano yun. Yan. Kaya nung bata rin ako, pag ako ay nagsisimba at naiinip, pupunta ako sa unahan ng simbahan, sa may altar, para lang makita kung sino yung nagsasalita. Tapos pag nakita ko na yon, babalik na ako sa upuan ng nanay tatay ko. Tapos pagbalik ko dun sa nanay tatay ko, sasabihin ko, matagal pa ba siya? Ang dami naman niyang sinasabi. So, sabi ng nanay ko, huwag maingay, basta nagtuturo pa si father. Decision making, kundi ang tawag kasi sa states of life ay discernment. Bawa, kami, yung mga nagpapare, mga nagmamadre, nagdi-discern. And even those persons na nag-aasawa, discernment yung better the term, tsaka yung gustong maging single habang buhay. Kasi it's not only about decision or planning, but it's about the will of God na gusto nating maging sa atin talaga. Yeah. Next naman po, gaano na po kayo katagal sa ganitong linya ng trabaho o yung pagpapari po? At paano po kayo nito nabago bilang tao? Ako ay currently 6 years na ako sa priesthood, going to 7 years sa December. Yung mga masasabi kong improvements sa life ko, like yung certain choices na ginagawa ko bawat araw, kahit sa simpleng bagay na hindi nakikita ng iba. Halimbawa, yung moments of prayer, yan. Hindi ko naman para ilahad-lahat yon. Minsan ay may mga ginagawa ko na masasabi kong bigla na lang ako napapa-reflect or napapadasal ng konti.
meron din na mga tasks na parang very normal naman sa ibang tao. Like, maglaba. Ako naglalaba ng damit ko. Ganun. Hanggat maaari, hindi. May ilan akong pinapalaba, pero yung mga damit pang misa, ako naglalaba nun. Ako rin nagpa-plancha kasi yun naman, ikinasanayan namin nung kami nag-aaral. May mga bagay din na masasabi kong sa pagdating sa specific choices in life ay nabibigyan ko na ng parang unti-unting priority yung mga bagay na dapat ay mahalaga para sa akin at yung mga bagay na hindi na gaano mahalaga para sa akin. Choice of friends. Yan, natuto ako unti-unti on how to choose kung sino yung magiging mabuting kaibigan, sino yung kakilala lang, sino yung mga mayroong certain boundaries or limitations on relating with people. Ayun, yun yung masabi kong ilan sa mga improvements na makikita ko sa life ko. Lalo na yung pakikisalo ng lahat-lahat ng ginagawa ko sa buhay panalangin bilang isang pari. Last na po talaga to. Sige, sigurado ka na. Pwede po naming matanong if ano po yung philosophy nyo or yung pinaniniwalaan po. Lahat ng tao ay pwedeng maging banal. Sabihin ng holiness ay doing the right thing at the right time. Sabihin kahit na hindi ka man kilalanin or makilala extravagantly na community or ng simbahan, ay on your own pwede kang maging banal. Pwede kang mabuting tao. Yan. You do the right thing at the right time. And never forget na tayo ay ginagabayan ng realidad na hindi natin nakikita. First of all, God Himself. Second, the saints. And third, guardian angels. What advice can you give to young people who are considering religious life? Number one, pray. Continuously pray for what you desire. Yung mga desires natin minsan ay sa atin lang. Pero when we include our desires in our prayer, we also ask God na ma-purify yung desires natin sa atin. Yung desire niya rin, plan niya para sa atin, ating gusto. Tulad mo kami, maraming beses na kinu-question ko kung para sa akin ba ito o hindi. Kasi nung ako'y high school, third year and fourth year high school ako, umiinit ko kung talagang ipapari ako. Pero malakas lagi yung sabi ko na nasa 80% or 85% yung decision na magtutuloy ako sa Facebook. After high school, pagka-graduate ko ng high school, hindi ako pumasok sa seminaryo. 2 taon akong tangkay. Kasi na-enjoy ko yung buhay ko nun eh. Bahay, simbahan, barkada. Enjoy ako ng kwarto, sa ministry, sa stand. Nagliliwaliw ako. Tumutugtog ako sa banda. So, nililibang ko yung sarili ko. Hanggang sa naisip ko na baka kung paulit-ulitan lang ko, baka wala akong mga pumuntahan. So, ayun. I made the decisions to, the decision na magtuloy sa baka. Slide? Hindi. Nag-aaral ako sa isang, dito sa Sanlari dati lang, yung kamantasan ng Diwang Pilipino. Ando siya ng TESDA. Nag-try ako mag-aral ng Comtech. Pero, one sem lang tinapos ko. Tapos hindi na ako. Hindi po ba mag-testa ng mga? No, di ba sa inyo? Sa mga pastor, sa ibang religion. Christian po. Sa mga Protestants. Ay, di naman. Sa school namin, kasi dalawa schools namin na pinag-aaralan. Philosophy, yung college department, tsaka yung theology. Sa theology department, dito, napaka-random na ng mga kaklase. Meron kaming kaklase dito na teacher, may kaklase kaming madre, may kaklase kami na nasa seminaryo siya pero ayaw na magpare. Tapos, meron din kaming kaklase ilang mga babae na protestant. O ilan lang mga
Isa o dalawa? Para sa inyo, dalawa. Sa amin. Kasi yun lang yung ang lineage noong pagkakatiwala ni Jesus sa pamamahala sa mga pamayanan ay sa kalalakihan. Tapos may specific role ang mga babae na hindi naman para gawin pa ng mga lalaki. Bawa, yung si Saint Paul, meron siyang mga friends. Kahit si Jesus, meron siyang mga kaibigang babae na sumusuporta sa kanya. So, yun yung role nila sa ministry ni Jesus. Ha? Oo. Kasi yung word na presbyter o sacerdos, sacerdos and presbyter, ibig sabihin nun ay elder, an older man. Yeah, father. Of the Vineyard. Ito yung image ni San Isidro de Beata Maria de la Cabeza. Bawat simula nung bata ako ay nagkaroon ng